Ito ang kwento sa kakaibang klaseng pagkakaibigan namin ni Eric. Ang kababata kong multo. Akala ko noon totoo silang mga tao. Pero nung lumaki na ako, ay nasagot lahat ng katanungan ko. Ako si Abby. Isa akong mapaglarong bata noon. Maligalig. Laging nakatawat kung saan-saan mo ako makikita. Sabi nga ng mama ko, pinaglihi yata ako sa kitikite. Dahil hindi raw ako mapirme sa isang lugar. 7 taon pa lang ako ay may nakalaro na ako. Mas matanda siya kumpara sa akin. Ang sabi niya 10 years old na siya. Masayang masaya ako noon. Dahil pakiramdam ko ay may kasama na ako sa lahat ng laro ko sa buhay. Siya si Eric. Nakatira siya sa bahay sa tapat namin. May iba naman akong kalaro. Kaya lang ayaw ko sa kanya dahil lagi niya akong inaasar. Lagi ako umiiyak dahil sa kanya noon. Tuwang-tuwa pa siya kapag umiiyak ako. Ang cute ko raw umiyak eh. Abi anak, halika na. Kumain na tayo. Puro ka na lang laro eh. Pagpapawisan ka na naman yan. Kapapalit ko lang sa'yo ng damit. Sige po, Mama. Papunta na ako dyan. Naglalaro lang po kami ni Eric dito. O Eric, dito ka muna ha. Kailangan na kasi namin kumain ni Mama Josie. Siguradong papagalitan na naman ako noon kapag hindi ako sumabay sa kanya. Oo naman, sige. Hihintayin kita ha. Pumunta ka ulit dito sa amin. Maglaro ulit tayong dalawa. Ngumiti sa akin nun si Eric bago ako tuluyang umalis sa bahay nila. Dali-dali akong pumasok sa bahay dahil makulimlim na noon. Baka biglang bumuhos ang ulan. Magagalit na naman si Mama Josie sa akin dahil papalitan na naman niya ako ng damit kapag nangyari yon. Pagpasok ko ng bahay ay nakita kong inaayos ni Mama Josie ang hapagkainan. Nang makita niya ako na pawis, ay nainis na naman siya sa akin. Kahit ganon, ay kumuha pa rin siya ng bagong damit para yun ang suotin ko. Saan ka na naman kasi galing ha? Ikaw talagang bata ka. Sa susunod pababantayan na talaga kita kay Aling Meding. Dahil ang kulit-kulit mo. Tumalikod ka, lalagyan ko ng tuwalya yan. Pawis na pawis ka oh. Nakipaglaro lang po ako kay Eric, Mama. Pasensya na po. Huwag niyo na rin po sana ako pabantayan kay Aling Meding. Natatakot po ako sa kanya eh. Please po. Niyakap ko agad si Mama Josie noon. Sa una lang naman maraming sinasabi si Mama. Pero kapag nilambing ko na siya, ay nawawala ng init ng ulo niya. Sige na, kumain ka na dyan. May aasikasuhin lang ako tapos sasabayan na kita. Ayusin mo ang pagkain ha. Ayoko na maraming kalat pagbalik ko. Opo, Mama. Sige po, promise. Hindi ako magkakalat. Ganoon naman si Mama Josie. Kapag patapos na akong kumain, ay saka siya makakasabay sa akin. Wala na kasi akong papa kaya wala na siyang katulong sa buhay. Nandiyan naman si Aling Meding para sa amin. Pero syempre, iba pa rin kung may kasama sa buhay si Mama Josie. Tuwing uwian ay pumupunta ako kina Eric dahil lagi kong sinasabi sa kanya na maglalaro kami. Ang bait-bait nila sa akin ni Lolo Greg. Kahit paano'y nakakalimutan ko na mag-isa lang ako sa amin kapag nandun ako sa kanila. Eric, nakauwi na ako. Laro na ulit tayo. Masayang binuksan ni Eric ang gate nila at pumasok na ako roon. Habang nagbababa ako ng gamit, ay nakita kong pinaghahanda kami ni Lolo Greg ng makakain. Oh, mga apo, kumain muna kayo. Lalo ka na, Abby. Tiyak ko napagod ka sa eskwela kaya kumain ka muna ng merienda. May aasikasuhin lang ako ha. Diyan na muna kayo. Pagkatapos sabihin ni Lolo Greg yon ay umalis na siya. Niyaya na ako ni Eric na kumain ng merienda dahil baka raw lumamig yung pagkain na hinanda ng lolo niya. Tara na Abby, kumain muna tayo. Baka lumamig pa yung hinanda ni Lolo Greg eh. Gutom na rin ako. Kanina pa rin kasi tayo naglalaro eh. Magpahinga muna tayo. Sige, aayusin ko muna tong mga nilaro natin. Tapos, susunod na ako sa inyo ha. Teka lang. Sabay nga kami nagmerienda ni Eric noon. Ilang minuto pa ay sinabayan na rin kami ni Lolo Greg. Habang kumakain kami, ay nasabi ko sa kanila na gusto ko silang ipakilala kay Mama Josie. Lolo Greg, Eric,
ayos lang ba sa inyo kung ipapakilala ko kayo kay Mama Josie? Ilang beses na po kasi niya kayong naririnig sa akin, pero hindi pa po kayo nagkikita. Nagtaka naman ako noon dahil nagtinginan sina Eric at Lolo Greg. Para bang natakot sila at nagulat sa sinabi ko. Binigyan nila ako ng mapait na ngiti bago nila ako sagutin. Ay mas maigi yata huwag muna. Nasabi mo rin naman sabi ni Eric na maraming ginagawa ang Mama Josie mo, hindi ba? Nakakahiya naman kung guguluhin natin siya. Saka na lang kapag ayos na ang lahat. Oo nga, nakakaya sa Mama Josie mo kapag inabala natin siya. Saka na lang ha, hayaan mo may oras din para dyan. Gusto ko pa sanang ipilit sa kanila na ayos lang naman yun at kaya naman silang bigyan ni Mama Josie ng oras pero hindi ko na ginawa. Naisip ko rin na baka nga busy din si Mama. Kung ako nga hindi niya maasikaso, ibang tao pa kaya? Naiintindihan ko naman po. Tama naman po kayo. Saka na nga lang po kapag may oras at pagkakataon na. Busy nga rin talaga si Mama. Ay nako, pawis na pawis ka na naman. Saan ka na naman nagpuntang bata ka ha? Halika nga rito, papalitan kita ng damit. Nakipaglaro po muna kasi ako kay Eric kaya ngayon lang po ako nakauwi. Pasensya na po, Mama. Dahil lagi ko nang binabanggit si Eric, ay hindi na niya naiwasan na magtanong sa akin. Masaya ko naman ikinuwento sa kanya kung sino si Eric. Anak, lagi mo na lang binabanggit ang pangalan ng batang yan. Sino ba yan? Anak, ang bata-bata mo pa may crush ka na agad? Crush? Ano po yun? Si Eric po, yung batang nakatira dyan sa tapat ng bahay natin. Alam niyo po, sabi ko nga sa kanila ni Lolo Greg na ipapakilala ko po sila sa inyo. Kaso, ayaw naman po nila eh. Dahil sa sinabi ko ay nagulat si Mama Josie. Hindi ko alam kung bakit parang takot na takot si Mama Josie noon. Tinanong niya naman ako kung sino si Lolo Greg. Abi anak, sino naman si Lolo Greg? Yung lolo po ni Eric. Hindi niyo po ba sila kilala? Ang tagal na nga po nila dyan sa tapat ng bahay natin. Yun pong kwento ni Eric at Lolo Greg sa akin. Dahil sa sinabi ko ay lalong natakot ang itsura ni Mama Josie. Agad niyang sinabi na wag muna ako lalabas ang bahay namin. Tinanong ko siya kung bakit. Hindi naman niya masabi sa akin ang dahilan. Abi anak, huwag ka munang lalabas ha. Hindi ka muna pwedeng pumunta sa bahay na yon simula ngayon. Kung gusto mo, ipapatawag ko na lang ang mga anak ng kumare ko para may kalaro ka. Basta, hindi ka muna lalabas. Bakit naman po? Mabait naman po sila. Kung gusto niyo po, papapuntahin ko na lang sila rito para makilala niyo po sila. Basta, bawal mo silang makita. Isa pa, ayaw ko rin naman sila makita. Hindi ko sila makikita. Talagang pababantayan na kita kay Aling Miding simula ngayon. Hindi ko maintindihan si Mama Josie noon kaya pumunta na lang ako sa aking kwarto. Doon ako umiyak. Iniisip ko noon kung bakit ayaw ni Mama Josie na makita ko sila. Wala naman silang ginagawang masama sa akin. Pagkatapos kong umiyak ay nakatulog ako. Pagising ko dahil uhaw na uhaw ay kumuha ako ng malamig na tubig. Gabi na noon kaya dahan-dahan ako sa pagkuha ng tubig. Akala ko kasi tulog na si Mama Josie. Nang ibabalik ko na ang tubig, ay narinig ko silang nag-uusap ni Aling Miding. Hindi ko tuloy na iwasan na makinig sa usapan nila dahil narinig ko ang pangalan ko na sinambit ni Aling Miding. Ano pong gagawin natin, Aling Miding? May pag-asa pa bang maipasara natin ang third eye ni Abby? Nag-aalala kasi ako para sa bata. Hindi siya dapat nakakakita ng mga ganon. Akala ko naman kasi mga totoong tao yung kalaro niya kaya hindi ko siya pinagbabawalan noon. Meron pa namang pag-asa na matanggal yun sa bata. Kaya lang hindi natin alam kung paano ipapaliwanag sa bata ang nangyayari sa kanya. Lalo na at parang gustong-gusto niya ang batang yon at saka yung matanda. Problemado si Mama Josie noon. Napaupo na lang siya pagkatapos ay nag-iisip pa rin kung anong dapat na gawin sa akin. Dahil hindi ko sila maintindihan, bumalik na lang ako sa kwarto. Inisip ko kung ano ba nangyayari sa akin. Gustuhin ko man na tanungin sina Eric at Lolo Greg ay hindi ko magawa
dahil hindi ko nga sila pwedeng makita. Simula noon ay hindi na nga ako nakakalabas. Ang higpit ni Aling Miding sa akin. Si Mama Josie naman, dahil busy ay hindi ko na rin nakikita. Isang hapon noon, pagbalik ko mula sa eskwela, ay binala kong tumakas kay Aling Miding para makausap sina Eric at Lolo Greg. Gusto ko malaman kung bakit gano'n na lang ang pagpoprotekta sa akin ng aking ina. Nasa may terrace ako ng bahay namin. Naglalaro ako noon. Aling Miding, pwede niyo po ba ako paglutuan ng merienda? Gutom at pagod po kasi ako galing sa eskwela eh. Gusto ko po sana ng hotdog. O sige, ipagluluto kita. Diyan ka lang ha. Naku, wag kang lalabas ng bahay. Mapapagalitan ako ng mama mo kapag pumunta ka kung saan. Opo, Aling Miding. Hindi naman po ako aalis dito. Promise po. Oh, sige. Hintay mo ako dito at magluluto lang ako. Kapag umaambon na ay pumasok ka na sa loob ng bahay ha. Baka mabasa ka. Nang makita kong pumunta na si Aling Miding sa kusina ay dali-dali akong tumakbo sa bahay ni na Eric. Himala ay bukas ang gate nila kaya pumasok na ako. Pagpasok ko ay walang tao. Sinilip ko ang lahat ng sulok ng bahay nila pero wala talaga sila roon. Palabas na sana ako nang bigla ko narinig na tinawag ako ni Lolo Greg. Gulat na gulat tuloy ako. Nasa likod ko pala siya. Oh, Abi, napadalaw ka iha. Ang tagal-tagal mo na rin hindi nagpunta rito sa amin May problema ka ba? Wala naman po. Gusto ko lang po sanang dalawin si Eric. Kaso wala po siya eh. Kanina pa po ako paikot-ikot dito. Hindi ko po siya makita. Si Eric? Nasa may garden siya, inutusan ko. Sabi ko'y magdilig at namamatay lang yung mga halaman ko. Dahil sa sinabi ni Lolo Greg ay pumunta na ako sa may garden. Nagulat ako nang makita ko nga si Eric doon, nagdidilig. Hindi ko alam kung bakit ako natakot nung mga panahon na yon. Nung tinignan ko kasi ang garden, wala pa siya roon. Abi, nandiyan ka pala. Pasensya ka na ha. Hindi kita nasalubong kanina. May ginagawa kasi ako rito eh. Bakit ka nga pala nandito? Oo nga eh. Kaya pala bukas ang gate ninyo. Pero kanina nilibot ko ng buong bahay nyo pero wala ka pa dyan. Napatawa naman si Eric dahil sa sinabi ko. Inayos niya ang hose at nilapitan na ako. Pumasok na kami sa bahay nila. Si Lolo Greg naman ay nakita ko nagpapahinga sa tumba-tumba. Oh, mukhang ngayon ka lang nagka-oras na bumisita rito ah. Abala ka ba sa pag-aaral mo? O sa ibang tao? May kalaro ka na bang iba sa inyo kaya hindi mo na ako naaalala? Kita ko may tampo si Eric nung sinabi niya yun kaya sinabi ko talaga sa kanyang totoo. Na kaya hindi ako nakakadalaw sa kanya ay dahil ayaw ni Mama. Ayoko kasing isipin niya na may iba na akong kalaro kaya hindi na ako bumibisita sa kanya. Hindi naman ganun yun. Ayaw lang kasi ako papuntahin ni Mama Josie rito. Hindi ko din alam kung bakit. Pero sinabi ko naman sa kanila na mababait kayo. Kaso ayaw pa rin nila na lumabas ako eh. Dahil sa sinabi ko ay nagulat si Eric. Tinanong ko agad siya noon dahil hindi niya yata talaga inaasahan na ganun ang sasabihin ko. O bakit gulat na gulat ka dyan? May sinabi ba akong mali? Alam mo, ganyan din ang reaksyon ng Mama Josie ko nung sinabi ko na may kalaro ako sa bahay na to. Nagtampo pa nga ako sa kanya nun dahil ayaw niya ako maging masaya. Ha? Sinabi mo sa mama mo na may kalaro ka at dito nakatira? Sinabi mo ba mga pangalan namin sa kanya? Tanong ng tanong si Eric noon, kaya sagot lang din ako ng sagot. Sa tono nga niya ay parang takot siyang malaman ni Mama Josie ang pangalan niya. Oo, sinabi ko na may kaibigan akong Eric at may Lolo Greg ka. Alam mo, nung sinabi ko yun, hindi na nila ako pinalabas ng bahay. Kaya ngayon lang ako nakabisita ulit sa'yo. Wala ako ibang kaibigan ha. Ganun talagang nangyari. Pagkatapos noon ay naglaro na ako. Habang naglalaro ay napansin kong tahimik si Eric sa isang upuan. Agad ko siyang nilapitan at tinanong kung anong problema niya. Baka kasi yung hindi ko pagbisita sa kanyang dahilan kung bakit malungkot siya. Eric, ayos ka lang ba? Bakit parang tumahimik ka yata? Tara, laro tayo. Tulad ng dati. Wala naman, Abi.
may gusto lang sana ako sabihin sa'yo. Ayos lang ba yun? Sasagot pa sana ako pero hindi ko na nagawa dahil narinig ko hinahanap na ako ni Aling Miding. Napakamot na lang ako sa aking ulo. Hindi ko na nga nagawang magpaalam kay Eric dahil sa pagmamadali ko. Baka kasi kapag nalaman ni Aling Miding na doon ako pumunta, isumbong niya ako kay Mama. Abi! Abi! Nasaan ka ba bata ka? Naku, alam mo naman na baka pagalitan ako ng Mama Josie mo. Kinalma ko ang aking sarili bago tuluyang pumasok sa bahay namin. Baka kasi mapansin ako ni Aling Miding na kinakabahan. Nandito po ako, Aling Miding. Naglaro lang po ako sa labas kasi may nakita po akong aso. Ang ganda po ng balahibo kaya sinundan ko. Kahit hindi ko ugali ang pagsisinungaling ay nagawa ko yun. Ayoko kasing mapagalitan ako ni Aling Miding o ni Mama Josie. Baka mamaya ay paluin pa nila ako. Ikaw talaga, alam mo naman mapapagalitan ako ni Josie. Pumunta ka ba ron sa bahay dyan sa tapat natin? Magsabi ka ng totoo sa akin, Abi. Seryoso si Aling Miding noon pero hindi ko pa rin sinabi sa kanya ang totoo. Alam ko kasi kung paano magalit si Aling Miding. Hindi po ah. Nandun lang po talaga ako sa labas. Kasi gusto ko pong makita yung aso. Hindi ko naman po kayo sasawayin, Aling Miding. Mabuti na yung malinaw. Basta huwag ka nang pupunta sa bahay na yon. Delikado. Nang makauwi na si Mama Josie ay sinalubong ko siya. May pasalubong siyang mga chocolate nun sa akin dahil ilang araw na akong hindi lumalabas ng bahay namin. Hello anak. Oh, may dala akong chocolates para sa'yo. Kasi very good ka ng mga nakaraang araw. Kinuha ko ang chocolates mula sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit at tinalikan ko siya sa pisngi. Alam talaga ni Mama na chocolates ang paborito ko. Thank you po, Mama. I love you po. Hindi ka naman ba naging makulit ngayon? Aling Miding, very good ba si Abby ngayon? Tiningnan ako maigi ni Aling Miding bago tuluyang sumagot kay Mama Josie. Kinakabahan ako noon dahil baka sabihin niya kay Mama na lumabas ako ng bahay. Hindi naman siya naging makulit sa akin, Josie. Laro nga lang siya ng laro kanina eh. Pagkatapos nagutom kaya nagpaluto ng hotdog sa akin. Nakahinga ako ng maluwag noon yun ang narinig ko mula sa kanya. Buti na lang talaga at hindi ako sinumbong ni Aling Miding. Siguro alam niya na pati siya ay mapagsasabihan kaya hindi na lang niya sinabi ang totoo kay Mama. Ngumiti naman ako sa kanya noon bilang pasasalamat. Kahit 7 years old na ako, ay tabi pa rin kami matulog ni Mama. Noong gabi na yon ay tinanong ko siya tungkol kina Eric at Lolo Greg. Gusto ko kasi talaga malaman kung bakit ayaw niya akong pumunta sa bahay nila. Mama, may tanong po ako sa inyo. Pero sagutin niyo po ha. Gusto ko kasi malaman ng totoo eh. Gusto ko pong ipaliwanag niyo sa akin ang lahat. O sige anak, ano ba yon? Napuno tuloy ng katanungan ng mukha ni Mama noon. Ilang minuto pa ang nakalipas bago ko itanong sa kanya tungkol kina Eric at Lolo Greg. Mama, bakit po ba ayaw niyo akong pumunta ron sa bahay ng kaibigan kong si Eric? Masama po ba silang tao? Kukunin ba nila ako sa inyo? Nakita kong gulat na gulat si Mama Josie sa tanong ko pero inayos niyang sarili niya. Para bang hinahanap ang tamang mga salita para maintindihan ko kung ano ba talaga ang sitwasyon. Anak, ganito kasi yun. Meron kang ibang kakayahan. Isang kakayahan na hindi pang ordinaryong tao. Yung Eric at Lolo Greg na sinasabi mo sa amin, hindi sila totoo. Mga multo sila, anak. Multo? Di ba po kapag multo hindi mababait? Mababait naman po sila. Lagi pa nga po nila ako niyayaya na kumain eh. Hindi rin po nila ako sinaktan kahit kailan. Ang sabi kasi sa akin ni Aling Miding noon, ang mga multo daw ay masasama. Kapag nagpakita raw ito sa'yo, ay gusto ka nitong kunin o di kaya'y patayin. Alam mo, hindi ko din alam kung bakit sila nagpapakita sa'yo, anak. Pero baka dahil yun sa nakita nilang mabait ka. Pasensya ka na sa akin, anak, kung gano'n na lang ang pagprotekta ko sa'yo, ha? Natatakot lang naman ako sa pwedeng mangyari sa'yo eh.
Dahil nasabi na nga sa akin ni Mama kung anong dahilan kung bakit ayaw niya akong papuntahin sa bahay niya na Eric, ay naiintindihan ko na siya. Bahagya ako natakot sa kanila. Paano nga kung may masama silang plano sa akin? Simula noon ay hindi na ako bumibisita sa bahay nila. Lagi ko nalang tinitignan ang bahay nila sa bintana doon sa sala. Iniisip ko pa rin kung bakit sila nagpapakita sa akin. May kailangan ba sila? Dahil hindi na nga ako nagpupunta sa bahay nila, tuwing sumisilip ako sa bahay nila, nakikita ko nga walang tao roon. Doon ako nakumbinse na multo nga sila. Oh, anak, ayos ka lang ba? Ilang araw ka na nakatingin sa labas may problema ka ba? Umupo sa tabi ko si Mama pagkasabi sa akin noon. Tinignan niya akong maigi sa aking mga mata. Para bang sinasabi na sabihin ko sa kanya kung ano talagang nararamdaman ko. Wala naman po. Naiisip ko lang po sila. Di pa rin po kasi ako makapaniwala na multo sila. Minsan po, naiisip ko silang kamustahin. Pero natatakot din po ako minsan eh. Gusto mo ba silang makausap? Pwede naman anak. Sabi mo nga hindi ka naman nila sinasaktan, hindi ba? Payag na ako pero ngayon lang ha. Pagkatapos nito hindi na. Inisip ko mabuti kung pupunta ba ako kina Eric o hindi. Pero minabuti kung wag na silang dalawin pa. Ayos na sa akin na malaman kung multo sila. Malungkot na hindi ako makakapagpaalam ng maayos pero ganun siguro talaga. Wag na po, Mama. Baka ako rin ang dahilan kung bakit hindi sila makaalis dyan sa bahay nila. Ako na lang po ang lalayo sa kanila. Nagtaka si Mama sa sagot ko pero hindi na rin niya ako tinanong kung bakit. Ngumiti na lang siya pagkatapos ay niyakap ako. May lungkot sa mga mata ko pero ngumiti naman ako pabalik. O sige anak, magluluto muna ako. Kung gusto mo maglaro ka muna dyan. Tatawagin na lang kita kapag tapos na akong magluto. Sige po, Mama. Pagkatapos noon ay tumingin na muli ako sa bahay ni na Eric. Ang kulay-kulay ng tingin ko sa bahay nila dati. Pero nung mga oras na yun ay para na siyang haunted house. Nakakatakot, madilim, nakakalungkot. Isang linggo pagkatapos namin mag-usap ni Mama Josie, ay bigla ko na lang nakita si Eric sa may terrace namin. Nakatayo siya roon at nakangiti. Noong una ay natakot ako pero dahil ayoko malaman niya na alam kong multo siya, kaya ngumiti ako. Tumingin muna ako sa paligid bago ko tuluyang pumunta sa may terrace namin. Mahina lang ang boses ko noon dahil baka marinig ako ni Aling Miding. Oh, Eric, bakit ka nandito? Hindi ka ba kailangan sa inyo? Kinakabahan ako noon pero pilit kong wag ipahalata kay Eric yon. Para ba ako nakikipag-usap sa totoong tao ng mga oras na yun? Hindi naman, kinukumusta lang kita. Hindi mo na kasi kami pinupuntahan ni Lolo Greg sa bahay namin eh. Kumusta ka na ba? Hindi ako nakakilos ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung sasabihin ko na sa kanyang totoo tungkol sa kanila ni Lolo Greg. Ang iniisip ko kasi, baka magalit siya sa akin at bigla na lang niya ako saktan. At pasensya na kayo ni Lolo Greg. Ayaw lang talaga akong palabasin ni Mama ngayon dahil ninagawa akong kasalanan sa kanya. Hayaan mo, babawi ako sa inyo kapag hindi nagalit si Mama sa akin. Ayaw ko mang magsinungaling kay Eric pero kailangan ko. Ngumiti siya sa akin para bang tinatanggap niya ang paliwanag ko, kaya naman gumaan ang loob ko noon. Sige, sabi mo yan ha. Hihintayin ka namin ni Lolo Greg. O siya, aalis na ako. May inuutos pa sa akin si Lolo Greg eh. Saka na lang ulit tayo mag-usap kapag hindi ka na pinagbabawalan lumabas ng mama mo. Sige, pupunta na lang ako sa inyo kapag ayos na ang lahat dito. Ingat ka, Eric. Ikamusta mo na lang ako kay Lolo Greg, ha? Pagtalikod niya sa akin ay parang sinaksak ang puso ko noon. Bakit ko ba pinagsisinungalingan ng mabait naman sa akin? Tuwing inaalala ko ang mga oras na hindi ko pa alam na multo sila, ay nababalot ako sa saya at lungkot. Isang buwan na rin ang nakakalipas nung huli kami nagkita ni Eric. Simula noon, hindi ko naman na siya nakikita na. Hindi na siya nagpupunta rito sa amin para kamustahin ako. Mukhang tahimik ka yata dyan, Abby. May problema ka ba?
Iniisip mo pa rin ba si Eric? Nagpapakita pa rin ba sila sa'yo? Opo. Nung minsan nagpakita po sa akin si Eric. Pero matagal na po yun. Pumunta po siya rito sa bahay para kamustahin ako. Nagulat nga po ako nun eh. Nang malaman yun ni Aling Miding, ay agad niyang tinanong sa akin kung alam ba ni Mama Josie ang tungkol doon. Siguro'y nag-aalala siya sa akin dahil ang bilin sa kanya ay wag na wag akong makikihalubilo sa mga multo. Naku, alam ba yan ang Mama Josie mo? Mukhang kailangan na talaga nating ipasara ang third eye mo para ligtas ka kahit kaninong multo. Hindi ko naman po sinabi sa kanya. Pero nung nakaraan, payag na po siyang pumunta ako kina Eric. Ako lang po ang may ayaw. Dahil narinig ko na ang tungkol sa pagpapasara ng third eye ko, ay tinanong ko na kay Aling Miding kung anong ibig sabihin nun. Noon ko lang kasi narinig ang salitang third eye. Aling Miding, ano po ba yung third eye? Sabi niyo po kanina may pag-asang masara yun. Paano po? Umupo si Aling Miding sa kama at saka pinaintindi sa akin ang lahat tungkol sa third eye. Todo kinig naman ako sa kanya dahil gusto ko rin naman malaman ang mga bagay tungkol sa sitwasyon ko. Kapag may third eye ka, ibig sabihin nun nakakakita ka ng multo. Matagal ang proseso ng pag-alis ng third eye, kaya ayaw din ng mama mo na ipatanggal yan sa'yo. Baka mahirapan ka raw. Mukhang mahirap nga po. Saka na lang po siguro kapag malaki na ako. Kaya ko pa naman po. Saka sina Eric at Lolo Greg pa lang naman po ang nakikita ko. Wala pong ibang espiritu. Bukod sa natakot ako sa prosesong sinasabi ni Aling Miding sa akin, ay ayaw ko rin namang hindi ko na makita sina Eric at Lolo Greg. Lalo na hindi pa ako nakakapagpaalam ng maayos sa kanila. Hay nako, wag mo ngang isipin yan. Kung ako sa'yo, matulog ka. 2:00 na ng hapon. Kailangan mo nang matulog. Nang sa ganon lumaki ka. Dahil antok na rin ako, sinunod ko si Aling Miding. Humiga na ako nun sa kama. Nung una'y naririnig ko pang kinikwentuhan niya ako. Pero hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Napanaginipan ko nun si Eric. Seryoso ang kanyang mukha. Parang may galit sa akin. Bumisita raw ako at nakipaglaro dahil aalis na raw kami sa tinitira namin ngayon. Eric, ayos ka lang ba? Bakit parang galit ka sa akin? Wala naman akong ginagawang masama. Ito nga nakikipaglaro ako sa iyo ngayon. Pagkatapos ito, iiwan mo na ako, di ba? Narinig ko kayo ng Mama Josie mo. Aalis na kayo rito dahil minumulto namin kayo. Abi, bakit ganoon? Mabait naman kami sa iyo Ha? Hindi naman ako sasama kay Mama Josie. Nandito nga ako, diba? Naglalaro nga tayo eh. Tara na, maglaro na tayong dalawa. Huwag mo nang isipin yun. Hindi naman ako aalis. Sinungaling! Kahit kailan napakasinungaling ng mga tao. Bahala ka na dyan, Abi. Kaala ko iba ka. Yung pala, isa ka rin sa kanila. Nagkamali ako na kinaibigan kita. Dahil sa sigaw ni Eric ay bigla na lang ako nagising. Nagulat si Aling Miding sa akin noon. Agad siyang pumunta sa tabi ng aking kama. Abi, ayos ka lang ba? Nananaginip ka ng masama. Teka, kukuha muna ako ng tubig para may mainom ka ha. Saglit lang. Kumuha nga nun si Aling Miding ng tubig habang ako naman ay takot na nag-iisip kung ano ba talagang ibig sabihin ng panaginip ko na yun. Isa lang ang nasa isip ko noong mga oras na yun. Kailangan ko magpaalam kay Mama Josie para makapunta ako sa bahay ni na Eric. Pagkatapos ko uminom ng tubig ay dali-dali akong pumunta sa kwarto ni Mama Josie. Kahit gabi na ay nagpaalam pa rin ako dahil hindi talaga mawala sa isip ko ang panaginip kong yun. Nakasunod naman sa akin si Aling Miding noon. Oh, Abi anak, parang nagmamadali ka. May problema ba? Sabi ni Aling Miding, nakatulog ka na raw kanina. Ipapalipat na sana kita rito sa kwarto ko kaso nagising ka naman. Ano yun anak, may kailangan ka ba? Napanaginipan ko po kasi si Eric, Mama. Nakakatakot po yung panaginip ko. Kaya gusto ko po sanang magpaalam na pupunta ako sa bahay nila bukas.
Gusto ko po sanang makausap si Eric. Gusto mo ba samahan kita sa pagpunta mo roon para hindi ka matakot? Ako ang nag-aalala para sa iyo, anak eh. Kaya mo bang ikaw ang pumunta roon? Kaya ko na po to, Mama. Nakakapunta naman po ako noon dati mag-isa. Saka naniniwala po ako na mabait pa rin si Eric. At iintindihin niya kung ano man ang sasabihin ko sa kanya. Huwag po kayo mag-alala sa akin, Mama. Sasabihin ko naman po sa inyo agad kapag may ginawa po siyang masama sa akin. Okay, sige anak. Mukhang ang kailangan yung mag-usap ng kaibigan mong si Eric. Sana'y maintindihan niyang tao ka at siya ay isa ng multo. Sana nga, kahit masakit ay gagawin ko pa rin ito dahil hindi rin naman madali para sa akin na makipagkaibigan sa multo. Oo, mabait naman sila ni Lolo Greg. Pero nang dumami na ang tanong sa isip ko, ay hindi ko na rin alam kung dapat ko ba silang pagkatiwalaan o hindi. Inabukasan, pagkatapos ko sa eskwelahan ay dumiretso ko sa bahay ni na Eric. Bukas na naman ang gate nila kaya dumiretso na ako. Pagpasok ko sa bahay nila ay nakatayo si Eric sa may pinto. Nakatingin siya sa akin. Seryoso ang kanyang mukha. Oh, bakit ngayon ka lang? Akala ko ba may ayusin ka lang sa inyo? Hindi mo na ako dinalaw. Hinalimutan mo na ba ako? May lungkot at tampo sa boses niya kaya agad ko siyang niyaya para maglaro. Pero ang totoo ay kakausapin ko na siya tungkol sa nalaman ko. Eric, tara! Laro na tayo! Pasensya ka na sa akin kung ngayon lang kita dinalaw. Madami lang ako ginagawa. Dahil may tampo siya sa akin ay hindi siya sumunod. Nakatayo lang siya sa may pinto. Nakatingin sa akin. Siguro nga ay kailangan ko nang sabihin sa kanya kung ano talaga ang pakay ko. May hindi ka sinasabi sa akin, Abby. Hindi ka ganyan. Hindi mo ako basta iiwan. May problema ba tayo? Siguro may bago ka na talagang kalaro, ano? Hindi ka nagsasabi ng totoo. Ako bang hindi nagsasabi ng totoo o ikaw? Eric, alam ko na. Alam ko na ang totoo. Isa kang multo, hindi ba? Multo kayo ni Lolo Greg. Dahil sa sinabi ko ay natahimik si Eric. Hindi niya siguro inaasahan na yun ang sasabihin ko sa kanya. Ayaw ko pa sanang idiretso doon ang usapan namin kaya lang doon niya ako dinadala. Ano? Alam mo na? Kaya ba hindi ka dumadalaw sa akin dahil alam mo na yun? Natakot ka na ba sa amin ni Lolo Greg? Oo, kaya ako nawala dahil alam ko na ang totoo. Eric, bakit? Bakit kayo nagpapakita sa akin? Nang sabihin ko yun ay bigla na lang nagpakita sa amin si Lolo Greg. Nakatayo siya sa di kalayuan. Pumunta siya malapit sa amin. Nagulat ako sa kanya pero hindi ko yun pinahalata. Sinabi ko na sa iyo yan, Eric. Alam na ni Abby ang totoo kaya hindi na siya dumadalaw sa atin. Ano pang ginagawa mo rito, Iha? Katulad ka rin nila. Kaya umalis ka na. Gusto ko pa sanang tanungin si Lolo Greg kung anong ibig niyang sabihin sa sinabi niya pero bigla na lang siyang nawala pati na rin si Eric. Tumingin pa ako sa paligid bago tuluyang umalis sa bahay nila. Pagkatapos nun, ay dali-dali akong tumakbo papunta sa bahay namin para ikwento kay Mama Josie kung ano nangyari. Pumunta ako sa kwarto niya nun. Oh, anak, nakausap mo ba sila? Naging maayos naman ba ang pag-uusap ninyo? Hindi po, Mama. Sabi po kasi ni Lolo Greg sa akin, kaparehas lang daw po ako ng ibang dumating. Iiwan at iiwan ko rin daw po sila. Hindi ko na po natanong kung anong ibig niya sabihin doon dahil bigla na lang po silang nawala ni Eric. Doon na kinuwento ni Mama Josie ang lahat tungkol kina Lolo Greg at Eric. Hindi ko alam na kilala pala niya ang mga ito nung buhay pa. Abby, sa totoo lang, kilala ko sila nung buhay pa sila. Totoo namang mabait sila pero nung namatay ang maglolo na yan, hindi na sila umalis sa bahay nila. Noong una hindi ako naniniwala dahil kwento lang naman yun ng mga kapitbahay natin. Kaya lang naranasan mo kasi, kaya naniwala na ako. Pwede po bang matanong kung bakit sila namatay, Mama? Namatay sila dahil pinagnakawan ng bahay nila. Pinagsasaksak sila ng mga magnanakaw habang natutulog.
Buhay pa si Eric nung dinala sa ospital pero hindi na rin niya kinaya. Kasi ang dami niyang saksak noon. Nang sabihin yun sa akin ni Mama Josie ay hindi ko naiwasan na hindi maawa kay Lolo Greg at Eric. Naiintindihan ko na kung bakit ganun na lang nila protektahan ang bahay nila. Kaya siguro hindi sila makaalis doon dahil sa nangyari sa kanila. Akala siguro nila lahat ng tao na makikilala nila masama. Oo anak, siguro kaya rin sila nagpapakita sa'yo dahil alam nilang mabait ka. Nakahanap sila ng kaibigan sa'yo kaya lang hindi naman ganun ang buhay. Darating talaga ang oras na maiiwan sila roon at ikaw magpapatuloy ka sa buhay mo. Simula noon ay lagi ko na nakikita sina Eric at Lolo Greg sa panaginip ko. Minsan masasaya ang alaala namin na nakikita ko, pero madalas ay nakakatakot. Sinasabihan ako ni Eric ng kung ano-ano sa panaginip ko. Pagkatapos nun, ay napagpasyahan ni Mama Josie na umuwi muna kami sa Maynila. Nakatira kasi doon ang mga tiyahin ko. Sabi ni Mama Josie, para raw hindi ko maisip si Eric ay doon muna kami. Habang sila ay nagsasaya, nakaupo lang ako sa sala. Nakatingin ako sa bintana. Nang makita ako ni Mama Josie ay nilapitan niya ako. Abi, pumunta ka ron sa Tita Lydia mo. Hinahanap ka nila sa akin, nandito ka lang pala. May problema ka ba anak? Wala naman po, Mama. Hindi lang po ako sanay na madaming tao sa paligid. Kaya nandito lang po ako. Pero pupunta naman po ako sa kanila mamaya. Naiintindihan ko anak. Sige, maiwan muna kita dyan, makikipagkwentuhan pa ako sa kanila. Mamaya kakain na tayo ha? Niluluto ko pa kasi ang ulam. Tumango na lang ako at ngumiti. Tumingin na lang ulit ako sa bintana pagkatapos noon. Pagkatapos ng kalahating oras ay niyaya na rin ako ni na Mama at Tita Lydia na kumain. Nung mga oras na yon ay hinayaan ko muna mag-enjoy ako sa kinakain ko at hindi ko muna inisip kung anong mga bagay. Nang sumapit ang gabi, tumabi ko kay Mama Josie. Yakap-yakap niya ako ng mahigpit noon. Dahil sa sobrang tahimik ko ay hindi na niya naiwasan na magtanong sa akin. Abi, ayos ka lang ba? Kanina pa kita napapansin na tahimik ka. Nandito nga tayo para mag-enjoy, hindi ba? Iniisip mo pa rin ba sila? Mama, may gusto po akong aminin sa inyo. Sina Eric at Lolo Greg po kasi lagi ko nang napapanaginipan. Simula nung huli silang magpakita sa akin, hindi po nila ako nilulubayan pagkatapos noon. Ha? Naku anak, bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Hayaan mo, pagbalik natin doon ipapabless ko ang bahay nila para lumayas na ang kaluluwa nila roon. Tumango ako noon at natulog na. 2 linggo lang naman ako sa Maynila, kaya pagbalik namin ay yun agad ang inasikaso ni Mama. Sinabi niya kay Aling Miding na maghanap ng pare para mapabless ang bahay ni na Eric. Aling Miding ha? Yung pinapakisuyo ko. Madami ka naman sigurong kakilala na pare sa malapit na simbahan dyan. Kailangan kasi agad na mapabless yung bahay na yan. Para tigilan na ni na Eric at Lolo Greg ang anak ko. Oo, nakausap ko naman si Father Gilbert. Pupunta raw siya bukas para i-bless yung bahay. Huwag ka mag-alala, Abi. Matatapos na rin ang pagpapakita nila sa'yo. Tumango lang ako noon pagkatapos ay tahimik na pumunta sa kwarto ko. Iniisip ko kung talaga bang hindi ko na sila makikita pagkatapos ng blessing ng bahay nila. May halong lungkot at saya ang nararamdaman ko. Malungkot dahil hindi ko na sila makikita at masaya naman dahil magpapahinga na ang kaluluwa nila. Kinabukasan nga ay nagtungo na kami sa bahay ni na Eric at Lolo Greg para sa blessing ni Father Gilbert. Tahimik lang ako noon. Hawak-hawak ang isang maliit na kandila. Pilit kong hinahanap si Eric o si Lolo Greg noon, kaya lang ay hindi ko sila nakita. Matagal na panahon din ang lumipas bago ko muling nakita si Eric. 8th birthday ko noon. Akala ko nung una, guni-guni ko lang siya pero totoo pala. Happy birthday anak. O sige,
Hipan mo na ang kandila at mag-wish ka na. Sabi ni Mama Josie habang hawak ang cake. Hinipan ko naman yun pagkatapos ay humiling. Hiniling ko noon na sana'y maging maayos ang birthday ko. Gusto ko nung mga oras na yon ay maging masaya lang ako. Happy birthday, Abby. Magpapakabait ka lang, ha? Alam kong lalaki kang mabuti. Maging masaya ka lang ngayong birthday mo, anak, ha? Nag-celebrate nga kami ni na Mama Josie ng birthday ko. Inimbita niya ang mga kaklase ko. Noong mga oras na yun ay sobrang saya ko. Minsan lang kasi ako puntahan ng mga to. Kaya sinulit ko ng pagbisita nila sa akin. Habang naglalaro ay bigla ko napansin si Eric na nakatayo sa di kalayuan. Nagpaalam ako nun sa mga kaklase ko para puntahan si Eric. Tumingin pa ako sa paligid dahil baka nakatingin sa akin sina Mama Josie at Aling Miding. Buti at abala sila sa mga bisita kaya lumapit na ako kay Eric. Eric, totoo ba to? Nakikita na kita ulit? Ang tagal na nung huli tayo nagkita. Akala ko hindi ko na kayo makikita dahil pinabless na ni Mama Josie ang bahay niyo, di ba? Hindi naman kami umalis eh. Ilang beses na rin may nagtangka na gawin yun. Pero balik pa rin kami ng balik sa bahay namin. Ayaw na ni Lolo Greg na makipagkita pa ako sa'yo pero tumakas lang ako. Alam ko kasi birthday mo. Happy birthday, Abby. Sana maging masaya ka sa party mo. Salamat, Eric. Alam mo, matagal ko na rin iniisip kung makikita pa kita o hindi. Muntik na nga ako mawala ng pag-asa. Buti ngayon nagkita na tayo ulit. Pagkatapos kong sabihin yun ay bigla na lang siyang nawala. Hinanap ko pa siya sa paligid pero hindi ko na siya makita. Habang ako'y naghahanap kay Eric ay nakita pala ako ni Mama Josie. Agad niya akong tinanong kung sinong hinahanap ko. O Abby, bakit parang may hinahanap ka yata? Nandun ang mga kalaro mo ah. Pumunta ka na ron at baka hinahanap ka na nila. Akala ko po kasi nandito ng kalaro kong si Vanessa. Baka nga po nandun siya. Titignan ko lang po doon. Thank you, Mama. Pagkatapos kong sabihin yun ay tumakbo na ako papunta sa mga kaklase ko. Hindi ko na sinabi kay Mama na nakita ko si Eric. Ayaw ko na siya mag-alala pa sa akin. Baka mamaya ay pagbawalan na naman niya akong kumilos. Simula noon ay nagkikita na kami ni Eric. Hindi naman na ako nagpupunta sa bahay nila. Kung minsan ay sumusulpot na lang siya kung saan dito sa bahay namin. Buti na lang at wala naman nakabantay sa akin tuwing nagpapakita siya. Apa, lagi ka nang nagpapakita sa akin ngayon ah. Hindi ka na ba galit sa akin? Hindi naman ako magpapakita sa'yo kung may tampo o galit ako. Ang akin lang, kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo kahit na gano'n na nangyari noon. Hindi na nga lang ito tulad noon na pwede kang pumunta sa amin. Sa sinabi niya, alam kong hirap na rin siya makipagkaibigan sa akin pero ginagawa pa rin niya dahil naging malapit kami sa isa't isa. Nagulat na lang kami nang biglang nagpakita sa amin si Lolo Greg. Agad akong pumunta sa may terrace para doon sila kausapin. Baka kasi marinig ako ni Mama Josie o ni Aling Miding. Eric, hindi ba't sinabi ko na sa'yo na bawal ka na makipagkaibigan sa kahit na sinong tao? Lalo na kung si Abby ang lalapitan mo. Alam mo naman na masama silang lahat, hindi ba? Lolo, hindi naman po kasali sa mga masasamang tao si Abby. Hindi naman po siya katulad nung ibang nagiging malapit sa inyo noon. Hindi niya po tayo sasaktan. Hindi ba talaga, Eric? Eh kung ganon, bakit hinayaan niya ang nanay niyang ipabless sa pare ang bahay natin? Kung mahal at naiintindihan niya tayo, eh hindi niya dapat ginawa yun. Hinayaan na lang sana niya tayong manahimik dito. Hindi na ako nakapagsalita noon dahil iyak na lang ako ng iyak sa nakita ko. Hindi pa nga talaga handa ang dalawa na iwanan ng kanilang buhay dito sa mundo. Habang umiiyak ay nakita ko ni Aling Miding. Oh Abe, anak, bakit ka naman umiiyak? Nandito ka pa sa may terrace. Pumasok ka nga rito sa loob. Dito tayo mag-usap na dalawa. Ano ba nangyari, anak?
Nakikita ko na naman po kasi sina Eric at Lolo Greg. Nag-aaway po sila dahil sa akin. Ayaw pa po nila ako lubayan eh. Aba, kailangan na malaman ito ng Mama Josie mo. Kailan mo pa sila nakikita? Akala ko'y wala na yun. Kaya hindi na natin na pag-uusapan. Huwag niyo pong sasabihin kay Mama, Aling Miding. Ayoko pong mag-alala po siya sa akin. Ayos lang naman po ako. Wala naman po silang ginagawang masama sa akin. Tumango noon si Aling Miding sa akin. Pagkatapos ay pinalapit niya ako sa tabi niya. Pinunasan ko ang aking luha pagkatapos ay sinubukan kong kalmahin ang aking sarili. Abi, alam mo ba na kaya hindi rin sila mawala? Ay dahil ayaw mo silang bitawan. Kung ako sa'yo, bitawan mo sila para mawala na talaga sila. Sa sinabi ni Aling Miding ay napag-isip-isip kong tama siya. Baka ako nga lang ang humahawak sa kanila kaya hindi sila makaalis. Lalo na kay Eric. Dahil sa sobra naming magkaibigan ay ayaw na niyang umalis. Hinintay kong magpakita muli si Eric sa akin. Gusto ko siyang makausap. Medyo matagal din na panahon bago siya nagpakita sa akin. Nasa may terrace ako noon nang bigla na lang may tumawag sa akin. Psst! Abi! Halika rito! Agad-agad akong lumapit sa kanya noon. Nakangiti siya sa akin. Habang ako'y papalapit sa kanya, ay naiiyak ako dahil baka ito na ang huling pagkikita namin ni Eric. Eric, bakit ngayon ka lang nagpakita? Ang tagal na ng huli kitang nakita. Kamusta ka na? Ayos naman ako, Abi. Ikaw, kumusta ka na? Pasensya ka na kung gano'n na nangyari nung huli tayo nagkita. Wala na kasi talagang tiwala si Lolo Greg sa mga buhay na gaya mo eh. Kahit kailan nga siguro, hindi na tayo magkakaintindihan dahil patay na kami. Kayo, masaya pa na bubuhay dito sa mundo. Bahagya ako nalungkot sa sinabi ni Eric. Nakakalungkot naman kasi talaga ang kanilang kalagayan. Maayos naman kasi silang nabubuhay noon, pero dahil lang sa pagnanakaw, ay kinuha ng kung sino man ang tsansa nilang mabuhay. Naiintindihan ko, Eric. Nakwento naman kasi sa akin ni Mama Josie ko ano nangyari sa inyo noon. Naiintindihan ko rin si Lolo Greg kung bakit wala na siyang tiwala sa akin ngayon. Pero may gusto sana ako sabihin sa'yo, Eric. Tumingin ako sa kanya at ngumiti siya sa akin. Para bang alam niya agad kung anong sasabihin ko sa kanya. Naluluha na rin ako kahit wala pa akong sinasabi. Alam ko na ang mga tingin na yan. Kailangan na namin umalis, no? Kailangan naming tanggapin na wala na kami sa mundong to. Kahit na ayaw pa naming lumisan. Nadurog ang puso ko nang tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Kahit malungkot ay maluwag naman sa puso ko na pakawala na rin siya. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon, ay agad na pinasara na ni Mama Josie ang aking third eye. Para wala na raw ako makita ng mga multo kahit kailan. Pumayag naman ako dahil baka kung ano pa mangyari sa akin kapag hindi pa ako sumunod doon. Wala na nga ako nakita na kahit anong multo pagkatapos kong ipasara ang third eye ko. Tumungtong na ako ng 25 years old. Naging normal na ang buhay ko. Kaya lang kapag kinikwento ko sa taong aking karanasan, ay bigla na lamang nila akong nilalayuan. Hindi ko naman sila masisisi dahil hindi naman talaga madaling makasama ang isang tulad ko. Kahit na sinabi ko sa kanilang sarado ng third eye ko, ay hindi sila naniniwala sa akin. May isa akong kaibigan, si Harry. Lagi niya akong kinukulit sa trabaho. Kung minsan ay naiinis ako sa kanya pero hindi ko nalang pinapahalata. Oh, Abi, wala ka bang kasabay kumain? Tara, kumain muna tayo. Treat ko. Mahaba pa naman ang oras para sa next shift mo, hindi ba? Hindi ako sumagot sa kanya dahil may ginagawa pa ako. Ilang minuto pang lumipas bago niya ako tinanong ulit. Abi, okay ka lang ba? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko sa'yo? Sabi ko kumain tayo. Treat ko. Parang lalim ang iniisip mo Pasensya ka na. May ginagawa pa kasi ako kaya hindi ako agad nakasagot. Ayos lang naman.
Kaya lang, bakit? Bakit mo ko ililibre? Magkaaway nga tayo, di ba? Hindi ko alam kung bakit siya natawa sa sinabi ko. Mas lalo tuloy ako nainis sa kanya. Ay nako, parang nabuhay na lang talaga siya para asarin ako. Alam mo, ikaw lang naman ang nag-iisip na magkaaway tayo eh. Ang sungit mo kasi. Pikon palagi kaya inaasar kita eh. Ha? Talaga ba? Ang bait ko nga sa'yo. Ikaw tong masungit sa atin eh. Pero sige, dahil wala naman akong kasabay kumain ngayong break, payag ako sa offer mo. Saan ba tayo kakain? Diyan lang sa paresan sa tapat ng opisina. Hindi ka naman siguro maarte no. Yun lang kasing kaya ko sa ngayon eh. Ano, tara? Hindi naman talaga ako maarte sa pagkain kaya pumayag na ako. Ayos din naman ang Paris noon dahil malamig ang panahon. Habang kumakain kami ay bigla na lang siyang nagsalita. Pero hindi naman ako ang kausap niya. Hindi yan para sa'yo. Pagkain ko yan, ano ba? Umalis ka nga rito. Hindi ko kayo kailangan. Gusto ko lang ng normal na buhay, no? Dahil sa gulat ay napatingin ako sa kanya at napatanong. Tahimik kasi akong kumakain ng Paris sa tabi niya noon. Tapos bigla na lang siyang magsasalita. Hari, ayos ka lang ba? Ako ba yung kausap mo? Sa nakikita ko kasi tayo lang naman ang nandito. Saka wala ka namang katabi dyan sa kaliwa. Para bang nabuhusan ng malamig na tubig si Harry nung sinabi ko yon. Hindi niya siguro sinasadya na magsalita ng malakas. Akala niya siguro ay nasa isip lang ang kanyang sinabi. Mukhang napalakas ang boses ko ah. Kasi Abby, nakakakita ako ng mga multo. Hindi ko na dapat sabihin sa ito pero dahil nakakita mo ko nagsasalita mag-isa, kaya kailangan kong ipaliwanag ang sarili ko. Hiyang-hiya si Harry sa akin noon. Hindi na nga siya makatingin sa akin. Naalala ko tuloy bigla ang sarili ko sa kanya. Doon ko lang napagtanto na hindi lang pala akong ganun sa mundo. Dahil sa ngiti ko ay nagtaka si Harry. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Aba, kakaiba kasi lahat ng taong may alam ng sitwasyon ko ah. Halos lahat kasi ng tao, takot sa tuwing nalalaman yun. Ngayon lang ako nakakita ng tao na nakangiti. Kasi naalala ko sa yung sarili ko. Nakakakita rin ako noon ng multo. Kaya lang pinasara ko ng third eye ko nung bata pa ako eh. Nakakatakot kasi. Bakit hindi mo ipatanggal yung sayo? Dahil sa sinabi ko ay nagulat si Harry. Hindi niya yata inaasahan na may makakaintindi sa sitwasyon niya. Napangiti na lang siya dahil sa nalaman sa akin. Ikaw din? May third eye ka rin? Aba, ngayon lang ako nakakilala ng taong katulad ko ah. Madalas kasi, takot na takot ang mga tao sa katulad ko eh. Nainis na nga ako sa kanila eh. Hindi naman silang nakakakita, tapos sila pa yung natatakot. Diba dapat ako yun? Ako yung nakakita ng multo eh. Natawa naman ako sa sinabi niya. Oo nga naman. Bakit nga ba kailangan nilang matakot hindi naman sila yung nakakakita? Mga tao nga naman. Hindi ko nga rin alam sa mga yan kung bakit ganun ang tingin nila sa atin. Ako, kahit sarado ng third eye ko, feeling pa rin ng iba na bukas pa rin to. Napagod na ako kakapaliwanag, kaya wala akong kaibigan. Ikaw, bakit ba hindi mo ipasara yung third eye mo? Para di mo na sila makita at hindi ka na nila guluhin. Natahimik si Harry dahil sa sinabi ko. Hindi ko tuloy alam kung tama bang nagtanong pa ako sa kanya o hindi. Napasobra yata ang panghihimasok ko sa buhay niya. Tinuloy ko na lang ang pagkain ng Paris noon. May dahilan kung bakit ayaw kong alisin ang third eye ko. Gusto ko kasi makita ang kapatid ko. Sa dami ng multo nakakasalamuha ko, hindi ko pa siya nakikita o nakakausap. Bigla ako nalungkot sa sinabi niya. Tumahimik na lang ako at hindi na nagtanong tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid. Baka mamaya ay magalit na siya sa akin dahil masyado ng sensitibo ang topic na yun para sa kanya. Simula nung malaman ko na ganun palang sitwasyon ni Harry ay naging malapit na ako sa kanya. Ganun din naman siya sa akin dahil alam niyang naiintindihan ko ang sitwasyon niya. Kung minsan ay dumadalaw na siya sa akin sa bahay. Aba anak, mukhang ayos na ayos ka ngayon ah. Ang ganda mo. May bisita ka ba ngayon?
Napangiti na lang ako kay Mama Josie habang inaayos ang buhok ko. Kitang-kita ko na tuwang-tuwa din siya para sa akin. Noon lang kasi ako nag-ayos ng ganun kaganda. Kaya alam agad ni Mama Josie na may bisita ako. Kaibigan ko po sa trabaho, si Harry. Aalis daw po kami ngayon pagkatapos amin mag-lunch. Ayos lang po ba yun, Mama? Pasensya na po, hindi ko na naipagpaalam sa inyo kung pwede po ba siyang pumunta rito sa atin. Talaga? May kaibigan ka na sa trabaho mo? Buti naman kung ganun. Sabi ko naman sa iyo may tao rin na makakaintindi sa dati mong sitwasyon. Yung tanggap ka. Nakakakita ka man o hindi ng multo. Hindi ko na sinabi kay Mama Josie na naging kaibigan ko si Harry dahil nakakakita rin siya ng multo. Siguradong matatakot kasi yun o di kaya naman palayuin pa ako kay Harry kapag nalaman niya. Sinabihan ko na rin si Harry na wag na lang sabihin kay Mama ang sitwasyon niya. Dumating na si Harry noon sa bahay namin. Hindi ko alam kung bakit may halong gulat at sayang kanyang nararamdaman nung pumasok siya sa bahay namin. Hindi ko na lang muna yung tinanong sa kanya. Hi, Harry. Sige, upo ka muna dyan. Inaayos pa kasi ang pagkain sa may kusina. Kumusta? Buti at hindi ka naman naligaw papunta rito, no? Hindi naman ako maliligaw dito. Dahil alam ko ang lugar na ito. Hindi ko nga akalain na taga rito ka pala. Nagulat ako nang malaman ko na alam pala niya ang lugar na to. Kaya siguro natuwa siya kanina nang makita ko saan kami nakatira. Niyaya na kami ni Mama Josie kumain. Luto na raw kasi ang adobong niluto niya. Pansin kong excited na rin siya sa bisita ko. Alam ko masaya siya na may makilalang kaibigan ko. Hari, tara na. Luto ng adobong niluto ko para sa inyo. Naku, sana magustuhan mo to. Paborito naman to ni Abby kaya tiwala ako na magugustuhan mo rin to. Ngumiti naman si Harry pagkatapos ay umupo na sa dining area. Kita ko masaya sila nag-uusap ni Mama. Nagulat na lang kami nang banggitin ni Harry ang dating bahay ni na Eric at Lolo Greg. Matagal na niya kasi itong tinitingnan. Kapitbahay niyo pala sina Eric at Lolo Greg, no? Ang liit talaga ng mundo. Hindi ko akalain na ibabalik ako ni Abby sa lugar kung saan nakatira ang kapatid ko. Ha? Kapatid mo si Eric? Paano? Hindi naman kita nakikita rito. Wala nang dumalaw sa bahay nila simula nun. Nagulat naman si Harry dahil kilala ko si Eric. Hindi ko naman kasi nakwento sa kanya na sila ang nakikita ko. Doon ko nalaman ang kwento. Habang kumakain kami ay nakikinig lang kami kay Harry. Doon na kasi ako nakatira sa Maynila noon. Hindi na ako pinapauwi rito dahil wala na nga si Kuya Eric. Ayaw na nila ako mahirapan sa pag-move on ko. Kaya hindi na ako umuwi kahit kailan dito. Nung tumanda ako, saka na ako bumalik dito. Ramdam kong gustong sabihin ni Mama Josie na nakikita ko si Eric at Lolo Greg nung bata pa ako. Pero ayaw na rin niyang takutin si Harry kaya pinigilan na lang niya ang sarili niya. Oo nga. Masyadong maingay ang nangyaring krimen kina Eric at Lolo Greg noon. Nagtataka nga ako kung bakit wala silang kamag-anak na nagpunta rito noon. Yung pala nasa Maynila ka. Nagkwentuhan pa sina Mama Josie at Harry. Nakita ko masaya si Harry dahil nalaman niyang kilala pala ni Mama ang pamilya niya. Kahit paano'y nabawasan yung pangungulila niya sa mga yon dahil sa mga kwento ni Mama. Napagpasyahan ko na saka ko na lang sasabihin na kilala ko ang Kuya Eric niya. Marami pa namang oras para doon. Gusto ko muna siyang kilalanin. Isang araw, niyaya ko ni Harry na pumunta sa puntod ni na Eric at Lolo Greg. Dahil doon ay nagpaalam ako kay Mama Josie. Nag-alala siya para sa akin nung una, pero sinabi ko naman sa kanya na okay lang ako. Sigurado ka ba dyan, anak, ha? Ayos ka lang. Sasabihin mo na ba sa kanya na nakikita mo noon sina Eric at Lolo Greg? Opo, mukhang ito na ang tamang oras para ron eh. Sige po, mag-aayos na ako para pagdating ni Harry, aalis na po kami. Ngumiti naman sa akin si Mama pagkatapos ay naligo na ako. Nung nagbibihis na ako ay narinig ko na siyang bumusina sa harapan ng bahay namin.
Pagdating ni Harry ay agad niyang binati si Mama. Kahit close na sila ay nahihiya pa rin si Harry kay Mama. Minsan tuloy ay inaasar ko siya. Hello po tita. Dadalaw lang po kami sa puntod ng kapatid at lolo ko. Kakain na rin po kami sa labas pagkatapos. Kapag may gusto po kayo pabili sa amin, text nyo lang po si Abby. Sige Harry, wala namang problema. Mag-enjoy lang kayo ng anak ko. Pag uwi nyo, may merienda na nakahain para sa inyo. Ingatan mo ang anak ko ha. Natawa naman ako nang marinig ko yun mula kay Mama Josie. Habang nag-aayos ako ng aking gamit, ay napasabat ako sa usapan nila. Ano ba yan, Ma? Bakit naman niya ako iingatan? Malapit lang naman ang pupuntahan namin. Ikaw talaga? O sige na, aalis na kami ha. Ikaw ang mag-ingat dito sa bahay. Ilak mo ang pinto. Baka mamaya kung sino ang pumasok dito eh. Opo anak, talaga namang malaki ka na. Ikaw na nagsasabi sa akin na ilak ko ang pinto. Basta, mag-iingat kayo ha. Pakidalaw na rin ang puntod ni Aling Miding. Doon kasi siya nakalibing. Hindi ko na napupuntahan. Sige po, Mama. Nasa isip ko na rin naman daanan talaga si Aling Miding. Aalis na po kami. I love you, Ma. Dumaan muna kami ni Harry sa flower shop bago tumuloy sa sementeryo. Una naming pinuntahan si Aling Miding dahil nasa bukana lang naman ang kanyang puntod. Yung puntod daw ni na Eric at Lolo Greg ay nasa gitna pa. Tama nga si Mama. Marumi ang puntod ni Aling Miding kaya nilinis namin ito ng konti. Pagkatapos ay umupo kami roon. Dahil hindi naman kilala ni Harry kung sino si Aling Miding, ay sinamahan niya lang ako habang kinakausap ko ang puntod nito. Hi, Aling Miding. Pasensya na po kayo kung ngayon lang ako nakabisita sa iyo ha. Masyado na kasing madaming gawa ngayon eh. Alam ko naman nakita mo ang lahat ng yun. Alam ko rin na masaya ka para sa akin. Nakalimutan kong nakakakita nga pala ng multo si Harry. Nagulat na lang ako nang bigla siyang magsalita sa tabi ko. Ang sabi niya, nakikita raw niya si Aling Miding. Nakatingin sa amin. Masaya na para sa'yo si Aling Miding. Tama ka naman. Nakikita niya ang lahat ng ginagawa mo. Sabi niya, masaya daw siya sa lahat ng mga achievements mo sa buhay. Hanggang ngayon daw na malaki ka na, binabantayan ka pa rin niya. Gusto kong umiyak noon, pero pinigilan kong sarili ko. Masaya ako malaman na masaya para sa akin si Aling Miding. Pagkaraan ng ilang minuto, ay niyaya ko na si Harry para pumunta sa puntod ni na Eric at Lolo Greg. Nilinis din namin yun dahil sobrang dumi na. May mga tagalinis naman sa sementeryo pero halata mong hindi nga nadadalaw ang puntod ng dalawa. Hi Kuya Eric. Kasama ko ngayon si Abby, kaibigan ko. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakadalaw ha. Dami kasi akong ginagawa sa Maynila eh. Alam ko, malaki ng tampon yun ni Lolo Greg sa amin. Nang sabihin yun ni Harry ay minabuti ko nang sabihin sa kanyang totoo. Nung unay kinakabahan ako pero sinabi ko na rin sa kanya. Harry, kilala ko sina Eric at Lolo Greg. Nakikita ko sila noon kahit namulto na sila. Sila din ang dahilan kung bakit tuluyan ko ng pinasarang third eye ko. Hindi kasi nila ako tinitigilan noon. Dahil sa sinabi ko ay nagulat si Harry. Napangiti siya saglit. Pagkatapos ay may tinanong na sa akin. Ramdam ko na marami siyang gustong malaman tungkol sa Kuya Eric niya. Talaga? Bakit naman ngayon mo lang sinabi sa akin? Ang tagal mo nang alam na kuya ko siya. Sige nga, kwentuhan mo ko ng mga bagay tungkol sa kanya. Kinuwento ko lahat kay Harry ang mga nangyari sa pagkakaibigan namin ni Eric. May mga kwentong malungkot, may masaya. Halo ang iyak at tawa sa aming dalawa. Sigurado ako na kung nasan man si Eric ngayon, ay payapa na siya. Dahil ang kaibigan niya noon ay kaibigan na rin ng kapatid niya ngayon. Bago kami umalis ng sementeryo, ay pinangako ko kay Eric na hindi ko iiwanan si Harry.